Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa ating channel, Taurus. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. So, tingnan natin Taurus kung ano ang last 2 weeks ng April para sa'yo. General reading siya, so gamitin mo ang intuition mo para hindi ka masyadong maguluhan, mahirapan sa panonood. Okay, first card mo dito Taurus ay slow down and rest. You need it. Kailangan mo daw na magpahinga, Taurus, and kailangan mong magdahan-dahan. So, as much as possible for the next 2 weeks or last 2 weeks of April, make sure na gamitin mo yung 2 weeks na to para sa pagpapahinga. Kung medyo pagod ka sa araw-araw, oras na para makapagpahinga ka. Okay? So, pwedeng nakabakasyon ka, or wala kayong pasok, or walang gagawin, walang trabaho, sarado yung business, so oras na para makapagpahinga. So take advantage of the 2 weeks para makapag-refresh, energetic clearing ka, diba? Para pagsapit ng May, sobrang fresh na fresh yung energy mo sa birthday season mo, diba? Or pwedeng birthday season mo na din sa end of April, diba? Okay. Harmony. Wow. Sa usaping relationship, ang maganda dito para sa inyo, Taurus, is sa last 2 weeks of April, kung yung relationship na mayroon ka sa ngayon ay hindi harmonious, yung parang away kayo ng away, parang nasasakil ka na sa relationship or yung karelasyon mo, parang gusto niya nang makipag-iwalay, dito sinasabi ng barahan na this week, 2 weeks siya, na medyo balanse yung takbo ng relationship mo. Okay, wow. First 2 cards natin sa third deck mo, Taurus, ay napakaganda kasi sinasabi dito na meron kang wini-wish, meron kang goals, meron kang minamanifest sa pamilya mo. Maybe yung happy family, complete family, successful family, magkaroon ng bahay, lupa, sasakyan, magkaroon ng additional members sa family, magkaroon ng business, yung prosperity ba sa pamilya, ang posibleng nararamdaman mo na unti-unting nangyayari, diba? So, these 2 cards is a manifestation of one of your dreams. Sinasabi ng bara sa'yo dito na siguro ilang taon ka nang namumroblema, Taurus, para sa peace and harmony ng family mo, and these 2 weeks, mararamdaman mo na kung ano talaga yung essence ng pamilya mo. Yung mga ayaw mo sa pamilya mo, doon mo marirealize this last 2 weeks na to na hindi, swerte ka pala sa pagkakaroon ng pamilya compared sa ibang tao. Diba? Okay. Dito sinasabi ng baraha doon sa mga Taurus na maraming problema sa pera, may mga financial problems, tapos physical health problems, may mga masakit ka sa katawan mo. Sinasabi ng barahan na posibleng isang business venture, isang business ideas ang posibleng maiisip mo na pwedeng makatulong sa'yo para makaalis ka dyan sa financial problems and scarcity na yan. 9 of Cups and Death card. So, nakikita natin dito yung mga negative emotion, negative thoughts, negative, kung ano man na negative toxicity sa loob ng pamilya, relationship, or any collaboration or any connection na mayroon ka, ay posibleng maayos na yan sa last 2 weeks of April. So, sinasabi ng baraha, marami kayong mga differences. Ganoon naman talaga eh. Kahit magkakadugo, magkakapatid, magulang, meron talagang differences tayo sa bawat isa. So, these last 2 weeks na to, dito mo maiintindihan kung gaano ka-importante ang pamilya mo para sa'yo. Kung ano yung strength na binibigay ng pamilya mo para sa'yo. Okay? Moving forward ka na, sinasabi ng baraha sa'yo dito na
anumang direksyon na gusto mong tahakin, Taurus, sinasabi ng barahan na doon ka dapat sa maliwanag. Hanapin mo yung clarity. Okay? So, parang sinasabi sa'yo dito ng King of Swords and Hermit na hindi lahat ng direksyon na gusto mong puntahan, gusto mong tahakin ay para sa'yo. Kailangan muna nating alamin, kailangan nating pag-aralan. Like for example, gusto mong mag-travel sa isang lugar, sa isang bansa, kailangan mong pag-aralan kung ibang bansa yan, yung culture ng bansa na yan. Okay? Mag-research ka muna bago ka gumawa ng aksyon dyan sa direksyon na gusto mong puntahan. Okay, dito naman, sinasabi ng barahan na posibleng makuha mo yung karmic completion. Like for example, meron sa inyo ditong nagpapatayo ng bahay na posibleng malapit nang matapos yung bahay. Merong nag-aantay ng pwedeng halimbawa ng retirement, ang posibleng malapit niya nang makuha yung retirement. Naghihintay na matapos na yung utang na binabayaran niya. So nakikita natin yung karmic completion dito na marami kang pinagdaanan dito para makompleto yung karmic completion na to. Okay, next card natin is 4 of Cups and then 10 of Swords. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na if you're waiting for an apology, sinasabi ng baraha na oras na siguro para humingi ng tawad or magpatawad. Okay, this is a recovery of emotional pain and heartaches. Recovery from pain. Kung ano man na klase ng pain na yan, sinasabi ng baraha na makaka-recover ka. This week, marirealize mo na yung galit mo pala ay nag-subside na, nag-meltdown na yung galit mo. Parang ganun. 7 of Swords is Gemini energy. Isang Gemini ang posibleng papasok ulit sa buhay mo. Pwedeng ex mo yan. Or pwedeng kakilala mo yan dati. Mag-iingat ka dito ha. Okay? 7 of Swords, isang past relationship, past friends, past acquaintance mo yan, past decision, past situation, na kailangan mong iwasan kasi ito ay hindi maganda para sa'yo. Parang ano siya temptation, lalo na sa relationship, kung etong taong to ay may past kayo, umiwas ka sa kanya. Okay? High Priestess, makinig ka dito sa reading na to. Makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition dahil napapanahon ito na message para sa'yo. Queen of Rods. And last card natin is King of Rods. Wow. So, fire sign energy. King and Queen, feminine, masculine, ang fire sign. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong maging matatag. Huwag kang maging marupok. Okay? Kasi itong dalawang to, yung Queen and King, sinasabi ng baraha na iwasan natin yung pagiging emotional, pagiging sensitive. Yung mabilis kang madala sa sinasabi ng tao or yung, halimbawa, umiyak lang sa harap mo, naawa ka na. Dito sinasabi na kailangan mong maging matatag, huwag kang masyadong marupok, lalo na sa relationship. Lalo na yung mga ex mo, kung marami kang exes, nako, huwag kang makipagbalikan sa kanila. Okay? Thank you guys for watching. Bye!